Sa wakas, sabi ni Fong, hawak ang kanyang baston at seryoso ang tinig. Kaya mo nang umiwas sa isang totoong hampas. Hanggang dito, sapat na yan para subukan mo. Pinunasan ni Li Jung ang pawis sa noo, ngunit halata pa rin ang pag-aalinlangan. Instructor, sigurado ba kayong sapat na to? Kaya ko bang umiwas sa lahat ng teknik ni Yan Wujing? Hindi na siya sinagot agad ni Fong. Pagkatapos ng maikling katahimikan, dahan-dahan itong nagsalita. Hindi, ha? Napamulagat si Li Jung. Anong ibig niyong sabihin? Si Yan Wujing ay hindi hanggal, paliwanag ni Fong. Sa ngayon, minamaliit ka pa niya, pero kung magpapatuloy kang umiwas, malalaman din niyang may plano ka. At kapag dumating ang sandaling yun, 8 sa bawat siyam, gagamitin niya ang pinakamalakas niyang teknik. Sa kasalukuyan, ngayon, sa ibabaw ng entablado, ang tibak ni Wujing ay nilalamon ng ipo-ipo. Habang nakamasid si Li Jung, bumulong siya, inuulit ang turo ng instructor. Raging Dragon Annihilates All, isang teknik na ginagaya ang galit ng isang dragon. Lumilikha ng dambuhalang bagyo ng Sword Chi, na sumasakop sa buong entablado. Naalala niya ang mga sinabi ni Fong noong gabi ng ensayo. Huwag mo nang tangkain umiwas. Kung umatras ka o tumalon, pareho lang, lulunukin ka ng alon. E paano, instructor? Tanong niya noon. Paano lalabanan ang ganitong imposibleng teknik? Matigas ang sagot ni Fong. Walang imposible sa mundong ito. Ang Raging Dragon ay isang teknik na pangwakas. Ginawa para patayin ang mga umatras dahil sa takot. Ang mga umaabante, sila ang hindi niya inaasahan. Napangiti si Li Jung, parang nakahuli ng sikreto. Tama, isa lang ang daan palabas, pasulong. Pumatag ang kanyang mga mata. Hinigpitan ang kapit sa tibak, at sumugod diretso sa gitna ng bagyo. Nagulat si Wujing. Bakit papasok siya? Ngunit hindi na ito nag-atubili. Nagtagpo ang kanilang mga espada, isang malakas na putok ng enerhiya. Li Jung, na puno ng galit at determinasyon, isinabog ang lahat ng natitirang lakas. Nabiyak ang espada ni Wujing. Nabasag ang mismong sandata ng anak ng pinakabantog na pamilya ng Tibak. Ngunit ang balanse ni Li Jung ay naubos din. Bumagsak siya sa sahig, hingal, puno ng pasa. Nag-ingay ang mga manunood. Anong nangyari? Talo ba siya? Bakit bigla siyang bumagsak? Si Wujing, hawak ang sirang tibak. Biglang napatigil. Naalala ang sarili niyang sinabi bago ang laban. Kung makayanan mo kahit ito, aamin akong talo. Tumingin siya kay Fong. Talo ako, ngunit umiling si Fong. Hindi. Ang pahayag mong yan ay sarili mong desisyon. Isa ka, sirang sandata. Isa pa, hindi na makalaban. Kaya, sa ilalim ng batas ng duelo, tabla, tumahimik ang arena, at ang tabla, ay pagkatalo ng parehong panig. Umikot si Fong, tumingin sa mga estudyante. Lahat ng mga kasunduang nabanggit, wala nang bisa. Ngayon, palakpakan ninyo ang dalawang hanggal na to. Nasabay bumagsak sa sarili nilang hangarin. Pumutok ang palakpakan. Ngunit si Wujing, hindi mapakali. Anong klaseng palabas to? Ginamit mo lang ako para mapasok ako sa klase mo, hindi ba? O baka may kakaiba kang bisyo sa panghihiya sa iba? Ngumiti lang si Fong, malamig. Isipin mo kung ano ang gusto mong paniwalaan. Kung nakakatulong yan para mapanatili mo ang mumurahin mong dangal, bahala ka. Lumapit, bumaba ang boses. Kung wala kang sariling kalooban, wala kang lugar dito. Bago umalis, tumingin siya kay Li Jung. Nakahandusay, hingal, ngunit may ngiti ng tagumpay. Siya, kahit sugatan, pinili pa ring lumaban. Ikaw, puro reklamo. Mababa ang tinig ni Li Jung. Instructor, patawad. Hindi ko pa rin naipanalo. Inabot ni Fong ang kamay at itinayo siya. Duan Li Jung, ano sa tingin mo? Ha? Anong ibig niyong? Hindi na niya natapos. Sumabog ang palakpakan ng buong arena. Ngayon, sabi ni Fong, nakangiti. Hindi mo na kailangang sumagot. Ilang araw paglaon.
Pumasok si Fong sa silid-aralan. Tahimik ngunit puno ng sigla ang mga estudyante. Maging si Li Jung ay nakaupo ng tuwid. Handa na para sa bagong aralin. Ngunit may isa pa ring matigas. Yan Wu Jing. Nakasandal, nakataas ang kilay, mapanlate pa rin. Hindi na siya pinansin ni Fong. Sige, simulan natin ang unang leksyon. Sa labas ng akademya, sa isang silid, galit na galit si Chen Shiming. Sinuntok ang mesa, at sumigaw, "Mga hanggal, anong ginagawa ninyo? Noon, kayo pa ang unang nagkakandara pa na makisawsaw. Bakit ngayon, biglang umatras?" Baluktot ang mukha niya sa puot. Hinatak pa ang sarili niyang buhok. Paanong umabot sa ganito? Si Elder Chanmo ay nagtiwala sa akin. Pero ngayon, ano to? Hindi ba, singit ni Buhua? Ang plano talaga ay mapaalis si Instructor C. Fong ng kusa. Napahinto si Shiming. Yun nga, pero bakit, putol ni Buhua? Ang mga disipulo ay sumusunod na ngayon sa kanya. Lalo na si Duan Lijung ng Yixing Sword Sect. At si Yan Wujing ng Po Jian Yuanjia. Parehong desididong mag-aral sa ilalim niya. Isa pa sa mga elder, Yin Bi, ay sumabat. Paano kung ilipat na lang ulit natin sila sa ibang klase, gaya noon? Ngunit napaatras si Buhua. Habang nagpapawis at iniisip ang mukha ni Yan Wujing. Subukan lang natin, at isasumbong niya tayo sa Po Jian Yuanjia. Pag nagkataon, aalis siya sa akademya, iskandalo yun. Isa sa mga matatanda ang napasigaw. Hindi dapat natin ibinigay ang ganyang henyo sa isang batang instructor. Ang reputasyon ng akademya ang nakasalalay dito. Sigaw ng isa pa, sumiklab ang galit ni Shiming. At ako na naman ba ang sisisihin niyo? Kayong mga bulok na taga Broken Sword House. Mga linto lang kayong kumikapit sa sistema. Ngunit sa gitna ng galit, napaisip siya bigla. Teka, wala pa ring balita sa Ghost Shadow Mansion. Matapos nilang sabihin, pag-iisipan nila, ang utos. Hanggang ngayon, walang tugon. Mas lalo siyang nagngit-ngit, mga assassin sila, at ganito ka-arogan. Bigla, isang malamig na tinig mula sa likod. Mas mabuting mag-ingat ka sa mga salitang yan. Nagliyab ang mata ni Shiming. Sino ka? Hanggal na tanong. Ang sagot ng lalaking nakaitim. Ang killing intent nito'y parang matalim na yelo sa hangin. Kami ang binanggit mo kanina. Nanigas si Shiming. Hindi ko man lang narinig ang paglapit niya. Di paano posible? Dumating kami para sa komisyon. Sa isang kisap mata, dalawa pang anino ang sumulpot sa likuran ng una. At ang presyon ay halos dumurog sa buong silid. Matingkad na pula ang mga mata ng pinuno. Sabihin mo, mas marami pa tungkol sa taong si Fong. Ang tatlong anino ng Ghost Shadow Mansion. Sa isang estinita. Nagtipon ang tatlo. Ang pinunong si Yihi. Kasama ang Wuha at Shihao. Isang mababang ranggo lang na instructor. At ginastos nila ang 100 tael para imbestigahan. Reklamo ni Shihao. Ang mga matataas na tao sa akademya. Ang bulsa nila, parang ilog ng pilak. Hindi na bago yan, sabi ni Yihi. Pero hindi natin tungkulin ang hustisya. Ngumiti si Wuha nang may pangungutya. Nakakatawa nga, hindi ba? Ang mga righteous sects, daw. Puro moralidad ang bukang bibig. Pero tinatanggap ang pag-upo ng mamamatay tao para manmanan ang sarili nilang tao. Tinanggal ni Shihao ang takip sa mukha. Lumitaw ang malalim na peklat at kalbong ulo. Hindi rin naman tayo naiiba. Pumapatay rin tayo para sa pera. Wuha, senggal ni Yihi, malamig ang tono. Nakalimutan mo na ba ang panata ng ating samahan? Hanggang sa mahanap natin ang taong iyon at maibalik siya. Tiisin natin kahit ang pinakamaruming trabaho. Agad na yumuko si Wuha. Pasensya, pinuno, nalihis ako. Ayos. Magtuon sa misyon. Shihao ang muling nagsalita. Kailangan pa ba nating imbestigahan ang taong si Chen Bai? Ayon sa tala, siya ang nagpalaki kay si Fong. Hindi na muna, sagot ni Yihi, itiniklap ang papel ng target. Hanapin muna natin ang mismong pakay.
Pero totoo bang may fortunate encounter daw siya? Tanong ni Wuha. Huwag agad maniwala sa mga alamat. Sagot ni Yihi, inilalagay sa loob ng kanyang robe ang pergamino. Ngunit tumugon si Chihao. Ayon sa sabi-sabi, dati raw ay hindi marunong gumamit ng chi. Tapos isang gabi lang, naging ganap na master. Kung hindi yun biyaya ng langit, ano pa? Baka may makapangyarihang tagapagtanggol, o especially iyan ng isang lihim na sekta. Dagdag ni Wuha, kaya ipinaupo siya sa atin. Posibleng mas delikado siya kaysa inaakala. Kaya't huwag magpakita. Obserbahan muna natin siya. Tumango si Yihi. Simulan na. Sa tulay ng akademya, habang payapang dumadaloy ang ilog. Nag-uusap habang pinagmamasdan ng tanawin. Naririnig kong madalas banggitin ang pangalan mo sa akademya. Sabi ni Chen Bai. At laging may hindi ka panipaniwalang kwento. May mga taong gumagalaw laban sa'yo. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ngumiti si Fong, walang bakas ng takot. Sa tuwing kikilos ang bayani, may mga inggit na sumusunod. Wala iyon. Tumaas ang kilay ni Chen Bai. Ang fortunate encounter mo. Talagang kamangha-mangha. Hindi ko inasahan na magbabago ka ng ganito. Siguro, nagsimula lahat iyon sa duelo mo. Natawa si Fong, may bahid ng pangungumpisal. Oo, sa totoo lang, kung natalo ako noon, baka tuluyan akong nawasak. Isang alaala, noong nakaraan, si Fong ay ganap na tinalo sa isang duelo. Tinanggal bilang instructor, at pinahiya sa publiko, naging utusan, pinagtawanan, hanggang tumakas sa gabi. Pagkatapos noon, naging escort siya sa escort agency. Kahit walang chi, pinagpulsigihan niya ang lakas ng katawan at sibat. Sa mga taon ng pakikidigma, nakilala niya ang iba't ibang sekta, at natuto ng maraming lihim. Pagbalik niya sa akademya, ang lugar na dati bangungot, ngayon ay panang-akong pagkakataon. Pagbabalik sa kasalukuyan, pumulot siya ng bato at itinapon sa ilog. Bakit bigla kang naghagis? Tanong ni Chen Bai. May pangit na palakang nandon, sagot niya. Nakakasilaw. Poloka, bakit ka mang-aabala sa hayop? Biro ng matanda, nakalimutan mo na ba, master? Noon, ikaw pa ang nanguhuli ng poloka para pagalingin daw ako. Nagkatawanan silang dalawa at naglakad pabalik sa loob. Ang mga anino. Nagmamasid sina Wuha at Chihao. Isang bato ang tumama sa ulo ni Chihao. Aray! Anong klaseng baliw ang naghahadjas ng bato ng walang dahilan? Tahimik, sabad ni Wuha. Kung alam niya na nandito tayo, hindi lang bato ang ihahagis niya. Hindi tayo nadiskubre. Oo, siguro nga, sagot ni Chihao. Kinikimkim ang sakit habang nagbabantay pa rin. Sa silid ni Fong, tahimik na nakaupo si Fong, nagmumuni-muni. Head instructor, nakuha. Li Jung at Yan Wujing, parehong napanatili. Ang unang layunin matapos bumalik sa nakaraan. Natupad. Ngayon, oras na siguro para ibalik siya. Napatigil siya ng may mahinang kalansing. Matalim ang tingin, itinutok sa pinto. Bukas na, pumasok ka. Pumasok si Yan Wujing, nakataas ang kilay. Parang alam mo na darating ako. Nakaupo si Fong, kalmado. Siyempre. Alam kong sa ganitong oras, hindi mo na mapipigilan ang sarili mong kaguluhan. Tama ba, young master Yan Wujing? Napatigil si Wujing, naguluhan, nabahala, habang lumalim ang ngiti ni Fong. Ano, ang bantog na anak ng pamilyang Tyrant Sword yan? Bumisita sa ganitong kaiyahiyang lugar. Bakit nga ba? Nakunat noo si Wujing, halatang naiinis. Nakapatong ang kamao ni Fong sa pisngi, nakahiga, tinatamad ang tingin. O, anong sadya? Pumikit si Wujing. Tungkol sa huling duelo, sa isip niya, sumariwa ang laban. Noong araw na yon, si Duan Lijung ay nakapagreaksyon, kahit medyo tanga. Sa lahat ng teknik ng Dragon Shattering, Heaven Cleaving Sword na pinakawalan niya. Akala niya noon, bunga lang iyon ng isang linggong ensayo. Pero kapag muling inisip, ang galaw ni Li Jung ay lampas sa simpleng reaksyon.
Parang alam na niya ang lahat ng sulok at singit ng sword set na iyon. Umisi si Fong. Dumilim ang mukha ni Wu Jing. Ang lihim na sining ng aming tyrant sword, pamilyang yan. Ang dragon shattering, heaven cleaving sword. Ikaw ba, instructor, ang nagpasa sa kanya? Paanong tagalabas na tulad mo ay alam ang ganito karami tungkol sa sining namin? Ngiting maliwanag si Fong. Mahihirap sabihin, pero dahil ang tyrant sword, pamilyang yan ang itanghal na #1 sa tibak sa gitnang kapatagan. Kilalang kilala na ang reputasyon ninyo, hindi ba? Huwag magbiro, senggal ni Wu Jing. Hindi ito natututunang pahapyaw lamang. Akala mo hindi ko madidistinguish. Umirap si Fong. Siyempre kaya mo. Kung hindi, madidismaya ako. Hindi pwedeng basta isantabi ito. Pasigaw ni Wu Jing. Umupo si Fong, pinuputol ang usapan. Tama na. Kung gusto mong maging disipulo ko, maging tapat ka. Hindi lang yan ang pakay mo dito, hindi ba? Nanlaki ang mata ni Wu Jing. Ano? Itinutok ni Fong ang daliri sa mukha niya, nakangiting matalim. Gusto mong malaman kung alam ko ang mga problema na napansin mo. Sa dragon shattering, heaven cleaving sword. Yan ang totoong dahilan ng pagpunta mo. Hindi makapaniwala si Wu Jing. Ang lihim na sining ng pamilyang yan. Larawan ng pulang dragon na may gininto ang palad, naglalagablab ang mga mata. Ang tagapagsanay ang tinatawag na dragon shattering, heaven cleaving. Pinakamataas sa kasalukuyang sining ng tibak. Nakakatindig balahibo ang lakas, hindi mahulaan ang landas ng tibak, walang butas. Ayon sa alamat, ngunit dahil lumaki si Wu Jing na nakasabak sa tibak, at may di pangkaraniwang unawa, napansin niya ang hindi dapat. Hindi ito di matutumbasang sining. Bilang tagapagmana ng dakilang angkan, hindi matanggap ni Wu Jing ang katotohanan iyon. Iniinsulto mo ba ang sining ng pamilya ko? Bahala ka kung anong isipin, sagot ni Fong. Pero isang bagay ang dapat malinaw, at ito na ang huli. Sa dikaliwang hinaharap, ang mga bagay na pinapahalagahan nyo sa mundong marhino. Tradisyon, karangalan ng angkan, anyo, mukha. Darating ang araw na wala na yang saysay. Kumislap ang mapulang liwanag sa mata ni Fong. Isipin mo lang kung paano ka lalakas higit sa ngayon. Lahat ng humahadlang, putulin mo ng walang awa. Ano? Iritado si Wu Jing. Tumalikod si Fong, nagkibit-balikat. Darating ang mas tamang oras para ipaliwanag ang lahat. Sa ngayon, sundin mo ang kutob mo. Tahimik si Wu Jing sandali, saka muling nagtanong. Sige, ipagpaliban muna natin yan. Pero bakit mo biglang kinuha ang kahoy na unan? Nakangising nagpakita ng ngipin si Fong. Wala iyon. May maingay na pulaka sa labas, nakakaabala. Gabi, 3 anino sa bubungan. 3 nakaitim, nakamaskara, ang Ghost Shadow Mansion. Nakatungtong sa bubong. Nagmamasid sa direksyong kinaroroonan ng matandang nakaupo sa lamparang langis. Shenbai, kinuno ng Fashion Pavilion, bulong ni Wuha. Dati manggagamot sa Ganso, 5 taon na ang nakalipas. Inilipat sa Luanguan bilang punong manggagamot. Magaling sa medisina, halos walang practice sa martial arts. Walang bigat ang pinanggalingan, dagdag ni Yi. Pinakamalapit, kay Si Fong, kaya pinasilip ko. Malinis ang tala, masyadong malinis. Senyor, singit ni Chihao. Uloy may benda, mukhay pamamaga. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Yi. Umubo si Wuha bago sumagot. Nang sumisiksik kami, may nahulog mula sa itaas, tumama sa ulo ni Chihao. Habang nakatayo, may batong tumama sa mukha. Paglakad niya, may malaking tipak na bumagsak sa likod. Sunod-sunod na kamalasan. Sigurado ba kayong hindi kayo nadiskubre? Sa ngayon, kinakabahang tugon ni Wuha. Walang senyales na pinaghihinalaan kami. Tumutulo ang luha at sipon ni Chihao. Sa totoo lang, parang nahuli niya ako ng kaunti. Nanigas ang mukha ni Yi. Huwag mong questionin ang galaw ng ating samahan. Baka madumi lang talaga ang trait niya.
Mas malala pa ang natiis natin. Tisin mo pa. Oo po, nanginginig si Chihao. Pero kapag may lumipad pa ulit sakin, hindi na ako magpipigil, puputulan ko ng ulo ang hayop na yon. Kalma, saway ni Wuha. Malayo tayo, bantay lang, iwas aksidente. Paano kung magising yung sira ulo at biglang mamana? May lumalabas, putol ng matanda. Naghagilap silang lahat ng tagwan sa palumpong. Si Fong ang lumabas. Naglakad papalapit sa palumpong. Sabay abunat sa pantalon. Aray, naiihin ako. Ang dami ko atang tsa kagabi. Teka, bulong ni Chihao. Nanlilisik ang mata. Nagpupuyos sa takot na mahuli. Hindi pwede, imposible. At bumuhos mula sa itaas ang dilaw na agos. Tuwid sa ulo ni Chihao. Natakpan ang bibig ni Wuha, mangha at takot. Si Chihao, itinamang tingin, walang may sambit. Humiyaw, lumundag palabas. Hayop ka, ano yang ginagawa mo? Tumigil siya, natigilan. Nasa harap niya si Fong, hawak ang tsarera, nakangiti. Hoy, gusto mo ng tasa? Parang tinamaan si Chihao ng ultimate ni Dakshan. Tumulo ang luhat sipon. Lintik ka. Alam mo pala, niloloko mo lang ako. Kislap ng patalim sa kamay ni Chihao. Sumugod siyang parang bagyo. Papatayin na lang kita. Kalmado si Fong. Sumiklab ang barrier sa paligid. Durog ang daga ni Chihao. Nasa loob si Fong, nakatingala, nakangiti. Ano? Sinunggaban ni Fong ang ulo ni Chihao. Binaw sa lupa. Umisli ang ngiti ni Fong. Tama, ikinagagalak din kitang makilala. Wasak ang mukha ni Chihao, dere ay dugo. Mula sa palumpong, sumugod si Wuha. Chihao, klik-klik ang dila ni Fong. Hoy, hindi maganda ang pangunguntit sa tao. Itinaas niya ang tsarera, ngumiting mapang-asar. Mga kaibigan mula sa Ghost Shadow Mansion. Kumurap ang matanda, dinukot ang tibak at handang umatake. Hayop ka, umatras, Wuha, malamig na tinig ang umalangaw-ngaw. Yihi ang lumapag mula sa bubungan, formal ang tindig. Ikinagagalak kitang makilala, Instructor C. Fong, hindi ko inaasahang mahuhuli mo kami kaagad. Laminga si Fong. Tama, ako ang sinusundan ninyo, si Fong. Mukhang pinuno ka ng mga pulaka rito. Pero pagpapakilala sa harap ng mismong target mo. Mabuti bang estratehiya yan? Dinukot ni Yihi ang matulis na tibak, pula, walang balintataw ang mga mata. Sobrang tanong. Kapag tinapos kita ngayon, wala na akong ikakatakot. Commandant si Fong. Ganun ba? Hindi ka ba nauusisa kung paanong alam ko kung sino ka? Malalaman ko rin, singit ni Yihi. At some argo na parang lintik, naghahadyos ng sandamakmak na punyal. Nagkagute ang tsarera. Sa palad ni Fong, sumiklab ang demonic power chi sword. Winasiwas ang mga punyal, nagkadurog-durog. Sumulpot si Yihi sa likod. Pinutol ni Fong ang atake, ngisi sa ngipin. Saan ka papunta? Sunod-sunod ang tibak ni Yihi, mabilis, matulis, tumpak. Sa isip ni Fong, walang sumpang artepakto ang aura niya. Pero pamatay ang bawat hiwa, tunay na mamamatay tao. May nakatagong blade chi sa gilid, siksik. Ang barrier ko, di kakayanin ito ng matagal. Kung puro salag gamit ang chi sword, uubusin niya ako. Ganito nga dapat ang antas niya. Nagpalitan sila, salo, kontra, sikad. Yumigtad si Fong pabalik, naglatag ng distansya. Kakaiba ang lakas mo, ani Yihi, nakakunot ang noo. Iba sa orthodox woolen. Fortunate encounter ba? O demonic arts? Napailing si Fong. Nakakita ka na ba ng tunay na demonic arts? Matagal nang binura ang cult na yon. Hindi ito demonic. Oo, iba ito sa karaniwang sining ninyo, pero sapat na. Putol ni Yihi. Hindi ka basta-bastang mahuhuli ng buhay. Wala akong pansariling galit, ngunit para sa misyon ng aming samahan. Buhay mo ang kukunin ko. Umangat ang lakas. Ghost Shadow Divine Art, Ultimate Polarity. Sumiklab ang mga mata niya.
Lumundag siya, gan na parang balahibo. Lumilipat sa mga puno. Soul-ripping step, lihim na sining ng Ghost Shadow Mansion. Naghilam ang hangin, naglaho ang presensya. Sa sandaling nalito ang kalaban, ang sumunod na hiwa. Ghost Soul, ubod bilis na hiwa, na hindi namamali ng tinamaan. Sa mata ng lahat, naputol ang braso ni Fong. Ngunit guni-guni lang iyon. Nakahabol si Fong sa ritmo. Nagpalit lugar sa pamamagitan ng ilusyon. Bumuwelo, at sinapol si Yihi, bagsak sa lupa. Gamulong, umubo ng dugo. Vice Leader Yi, sigaw ni Wuha. Paanong, hingal ni Yihi. Tinapik ni Fong ang alikabok sa manggas. Nagningas ang bioletang liwanag sa mata niya. May kidlat na sumisinok sa himpapawid. Malinaw sa akin ang bawat galaw ninyo. Sa mata ko, silwete kayong pula na may dilaw. Ligtas ang bawat tadyak nyo. Lumapit siya, yumuko sa mukha ni Yihi. Balikan natin ang ugat nito, Vice Leader ng Ghost Shadow Mansion. O sa ngayon, pansamantalang pinuno ng Hanyuan Sect. Nagimbal si Yihi. Inilahad ni Fong. Ang Hanyuan Sect, hindi sumasali sa mga pagtitipon ng Jiangho. Hindi tiyak kung matuwid o baluktot. 4 lang kayo, 3 bata, 1 matanda. Misteryo ang pakay. Noong gabing Madyugo, naubos ang ulo ng angkan. Walang nakaalam, maliban sa sarili niyong mga alagad. Mula noon, nagbagong anyo kayo bilang Ghost Shadow Mansion. #isang assassin org, tumatanggap ng maruruming komisyon. Nangunguha ng impormasyon sa buong Zhongyuan. Pero sa dulo, iisa ang tunan. Ibangon ang bumagsak na Hanyuan Sect. Yan ang misyon na lagi niyong binibigkas. Hindi ba? Imposible, nanginginig na sagot ni Yihi. Ang lihim na iyan ay dekadang nakasara, kahit salita, wala. Diretso na tayo, putol ni Fong. 2 gawain lang. Kumpletuhin ninyo, at ibibigay ko ang impormasyong pinakahinahanap nyo. Nagngit-ngit si Yihi. 25 taon na. Binaligtad namin ang gitnang kapatagan para sa munting pag-asa. At alam mong ano ang hinahanap namin. Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Fong. Ang dugo ng Hanyuan. Napatigil si Yihi. Mas eksakto, ang tagapagdala ng espesyal na dugo. Na makakamana ng ninunong sining. May biltod na kapansin-pansing marka sa kaliwang pulsuhan. Nanlaki ang mata ni Yihi, tuliro. Yan mismo, ang susi sa pagbuhay ng sekta. Lihim na iilan lang ang nakakaalam, kahit sa mansion. Paano mo? Sapat na yan, putol ni Fong, naguhit ng magic circle. Mamili ka. 1, tanggapin ang gawain at kunin ang impormasyon. 2, mag-aksaya ng buhay sa paniniktik. O, 3, ituloy ang pagpaslang na di mo kakayanin. Yumuko si Yihi, tumindig, dinampot ang tebak. Saka isinuksok muli sa bahay daga. Yumuko ng malalim. Tinatanggap ko ang misyon, pero kung niloloko mo kami, isinusumpa ko, magbabayad ka. Ngiting panalo si Fong. Sa ilalim ng payapang buwan, 3 kasapi ng Hiki Sect ang nakahandusay, duguan at nanginginig. Maawa ka, huwag. Ipinatong ng dalagang may banal na sigla ang mga palads, damaloy ang mga sinag ng mahika sa laman ni Swellen. Tumingin siya, malamig ang tinig. Bise pinuno ng Hiki Sect, Paul Iwan Mamo. Bawat salita'y patak ng lason sa tainga ng lalaki. Inusisa siya ni Swellen. 1 buwan ang nakalipas, nilusob ninyo ang isang nayon. Pinatay ang mga lalaki, nilapastangan ang mga babae. Umibis siya sa ibabaw ng dibdib nito, mariing wika. Ang mga nakaligtas mismo ang nagmakaawa. Gawin ko ang anumang kailangan para patayin ka. Nagpumigla si Shangza. Ang chi ko, hindi kumaypan, hindi. Nawawala ang panloob na lakas ko. Paano? Pinawisan siya ng malamig. Hindi ka ba takot sa ganting pinsala? Ako ang bise-pinuno. Itinaas ni Swellen ang daga, malamig ang mata. Sinabi ko na, hanggal ka. Teka, 1 kislap, at tapos na. Tumindig si Swellen, isinuksok ang sandata, bumantong hininga. Bumulusok ang isang kalapati sa bintana. Samalo siya at binasa ang liham.
Instructor ng Longshan si Fong. Alam mo na ang susunod. Kinabukasan, bagbog ang hangin sa sigaw at hampas. Fong, may baston, tumatapik sa balikat ni Li Jung. Ano yan? Marunong ka bang magtipid ng lakas? Lookan ang tindig. Ibaba pa ang palso. Ulit ng 200. Simula. Sandali, bago mo ako palo, reklamo ni Li Jung, turo sa gilid. Bakit walang pinapagawa sa taong yun? Si Yan Wujing ay nakapikit sa sulok, tahimik na parang tulog. Ayos ang ginagawa niya, sagot ni Fong, tuyo. Ikaw, igalaw ang tibak. Ayos. Wala siyang ginagawa, natutulog yata. Burok ang bukol sa ulo niya. Magkasing antas ba kayo? Hindi. Umindayog ka na lang. Lumingon si Fong kay Wujing, napangiti sa sarili. Yan mismo, Yan Wujing. Huwag kang papatali sa forma ng Dragon Shattering. Sumulong sa direksyong itinuturo ng tibak at ng kutob mo. Dadalhin ka ng likas mong galing sa mas mataas na hantungan. Instructor, alang-in ang tawag ni Li Jung. Tapos mo na ba ang circulation drill? Hay hindi pa, nag-aalala pa rin ako. Sapat na bang umikot lang ang chi tulad ng sabi nyo? Nising pilyo si Fong. Sa ngayon, walang ibang paraan kundi mag-ipon. O may itinatago ka bang spirit medicine? Namumutla si Li Jung, wala. Kung ganun, maliban sa kain at tulog. Ikot ka ng chi palagi. Opo, alam ko, tsamba ang tabla ko laban kay Wujing. Pero hindi agad ito masosolusyonan. At may isa pa akong mas malaking problema. 10 araw na mula noon, kung walang kontak, masisira ang plano ko. Tawag ng kagawaran. Instructor si Fong. Si Buhua, nakairap, nakapamiwang. Sa bulwagan. Ngayon, ipinapatawag ka ni Head Instructor Chen Shiming. Sa entablado, nakaupo si Shiming, formal. Matagal na, Instructor Siyong. Kumusta? Ngiting matinik si Fong. Ayos na ayos. Araw-araw, pribilehiyo kong turuan ang mahuhusay na estudyanteng ibinigay ninyo. Kung totoo lang, napasinghot si Shiming, pinigil ang inis. Alam mong ang Longshan Guan ay nasa ilalim ng Jung Daoming. Ang kawalan mo ng karanasan, at head instructor ka na. Marami ang nababalisa. Talaga, nakakatawa namang umuga ang buong Ming sa isang hamak na instructor, balik ni Fong. Mag-ingat ka sa salita, Instructor Siyong. Biglang may amoy na banayad. Pumasok ang babaeng may mahinhin ngunit matatag na presensya. Magalang siyang yumukod. Pagbati, Instructor Fong. Ako si Mayulan, mula sa Supervision Department ng Jung Daoming. Napatulala si Fong, saka napakamot at tumawa. Pasensya, nasilaw ako sa ganda ng supervisor. Ay, sobra ka naman. Pulang-pula si Mayulan. Si Supervisor Mayulan, paliwanag ni Shiming, ay batang dalubhasa, rurok na ng Transcendent Realm. Kaya, Instructor, magpakahinahon. Siyempre, ngunit sa loob, matamang nagbantay si Fong. Lihim na utos. Sa naunang pag-uusap kay Yihi. Una mong gawain, ani Fong. Narinig mo na ba ang assassin na soul steal ang Heavenly Maiden? Sumimangot si Yihi. Bakit mo siya biglang? Freelance siya, walang sablay sa bawat komisyon. Ang mga bangkay, parang naubusan ng kaluluwa. Sabi-sabi, wagas ang ganda. Gusto mo ba, patumbahin ko siya? Ngising madawag. Hindi. Ihahakot mo siya, dito mismo sa Longshan Guan. Anong sabi mo? Una, bumalik ka kay Chen Shiming. Sabihin mong dahil sa di may iwasang dahilan. Kakanselahin mo ang misyon. Kami ang sasalo, sasagutin din ang bayad. Kumuyam si Yihi. Delikado yan. Siya ay walang awa, maingat, laging ubos ang target. Kahit gaano ka kalakas, maaaring mamatay ka. Nag-aalala ka ba sa akin? Tukso ni Fong. Kung mamatay ka bago mo ibigay ang impormasyong pangako mo. Ako ang Dahado, irap ni Yihi. Bumalik sa kasalukuyan, umayon ang lahat sa plano. Kaya ko mas kailangan ng ganong uri ng tao.
Sa tuktok ng kastilyo, nagngangalit ang hukbo ng mga bangkay sa ibaba. Umuugong ang langit sa putok. Si Fong ay sabay-sabay na nagbubuo ng mga oras sayon. Magkakapatong na spell formations, sunod-sunod na void cannons at thunder judgments. Gumuo ang kastilyo, muli. Ngunit tumindig si Fong, tahimik, nakatingin sa alikabok. Yan na ba ang lahat? Isip niya, nanlilisik ang mata. At naroon siya, tarantula, walang gasgas. Nagtagpo ang kanilang tingin. Hindi ka panipaniwala. Ilang 8th circle na ang ibinato ko, ni gasgas, wala. Magpumiglas ka, malamig na tinig ni tarantula. Kung hindi, tatapusin kita ngayon. Tumahimik ka, hayop. Senggal ni Fong. At itinawag ang susunod, atomic burst. Bumulwak ang kapangyarihan, tuwid sa kaaway. Gumuhit ng bilog si tarantula sa palad. Nilamon nito ang buong alon. Nanlaki ang mata ni Fong. Ang ika-siyam na bilog, ultimong world-ending incantation. Naglaho sa unang hawak. Hindi nawawala. Pinipi ni tarantula ang bilog sa daliri. Pader ng proteksyon ang yamakap kay Fong. At ibinalik sa kanya ang sariling kulog. Samargo ang sakit, nagngit-ngit ang bagang ni Fong. Napamulagat, at napabalikwas sa kama. Hingal, pawis. Sandaling tumawa si Fong, mapait. Tumingin sa bintana. Kahit ilang ulit ko pang mapanaginipan. Basura pa rin ang alaalang yun. Sa loob ng akademya, naglalakad si Fong sa pasilyo, malalim ang isip. Sa ngayon, nalampasan ko ang pinakamalaking harang. Kailangang mahanap agad si May Suelan at matiyak ang kaligtasan. Kritikal iyon sa buong plano. Pero sa panahong ito, hindi ko pa alam ang tiyak niyang kinaroroonan. Mabuti na lang, sumayaw ayon sa plano sina Chen Shiming at ang Ghost Shadow Mansion. Sa hinaharap, kahit malakas sina Duan Lijung at Yan Wujing, hindi pa rin katapat ang kakayahang dala ni Mulan. Kaya, mula ngayon, ang ganda, sigaw ng isang batang lalaki sa gilid. Kung may diwata na bababa sa lupa, ganito ang itsura. Sa gitna ng hanging malamig. Dama po ang espada sa hangin, naglaho, nagpakita. Si Zone, Suelan ay umayunos, pumikit, niluwagan ang katawan. Lumundag, at sumayaw ang anyong tibak. Hanggang sa dahan daw ang tumapak pabalik sa lupa. Natigilan siya. Sa harap niya, 2 binatilyo at isang lalaking medyo langgo. Nakatinging diretso sa kanya, bato ang mukha ni Fong. Magalang ang iginuhit ni Suelan. Pagbati, Instructor C. Fong. Kung maaari, maglakad tayo sandali. Nag-alinlangan sandali si Fong, saka tumango. Sige, Supervisor. Naglakad silang magkatabi. Malalim ang alam mo sa sining ng tibak, sabi ni Fong. Tulad ng inaasahan sa Jung Daoming. Nakakahiya, mahinhin ni Suelan. Marami pang mas magagaling kaysa sa akin. Kapalan pa, bulong ni Fong sa sarili. Ang pagkakakilanlan mo bilang supervisor, paway kasinungalingan. Ang natatangi ay ang instructor, balik ni Suelan. Anong ibig mong sabihin? Sa duelo kanina, isang galaw lang daw ang panalo mo. Pati ang 6th Force Gang, binura mo. Kamangha-mangha ang galing mo, instructor. So, naimbestigahan mo na ako, naisip ni Fong. Swerte lang at may fortunate encounter ako kamakailan. Umiling si Suelan. Hindi ako sang-ayon, sabi ng mga mag-aaral. Oo, mabigat ka minsan, pero pinapasan mo ang suliranin nila. Walang kinikilingan. Dakilang instructor, wika nila. Nakapamewang si Fong, nauuna ng ilang hakbang. Kung ganon ang sabi nila, mabubuting bata nga. Pati ang kamay mo, tuloy ni Suelan. Ang kalyo, ang hugis ng muscle. 5 taon, marahil 15 pang tuwid-tuwid na ensayo. Araw-araw, sandatas sa palad. Punit, hilam, poli ulit. Sandali, tinakpan ni Fong ang sariling palad. May anumang aninong dumaan sa mata ni Suelan. Lumapit siya, bumulong sa tainga. At, sa pagkakaalam ko, hindi mo pa ipinapaliwanag ang fortunate encounter mo kahit saan. Maibabahagi mo ba, ng kaunti?
Napabuntong hininga si Fong. Wala na akong ibang magagawa, maging tapat tayo. Ibinuka niya ang palad. Sa totoo lang, hindi ito fortunate encounter. Hindi ko man lang ito hinangad. Ang salitang iyon ay tabing lang, walang ibang paraan para itago. Nanlaki ang mata ni Swellen. Ang spirit demon cult. Huminto si Fong, tumingin sa kanya. Supervisor, narinig mo na ba ang sekta na yan? Bigla siyang dinampot sa kwelyo. Sumimangot si Swellen. Sino ka? Bakit mo alam ang pangalan na yan? Tinakpan ni Fong ang bibig, nakangising tagumpay. Nahuli ka. Maraming dekada bago pa ang pananalaki ng Demon Clan. May makapangyarihang kulto, ang Heavenly Demon Divine Cult, na sumasamba sa Heavenly Demon. Ang lakas ang kanilang batas. At kumalat sila na parang bagyong apoy. Sa pag-usbong ng banta, idineklarang kaaway ng Righteous Alliance ang Demon Cult. At sumiklab ang isa sa pinakamararahas na dakilang digmaan. Walang bilang ang nasawi sa Jiangho, ngunit sa huli nabura ang Demon Cult at nanalo ang Righteous Alliance. Lumipas ang mga taon at tila payapa ang mundo, tila lang. Dahil ang mga nakaligtas sa kulto ay nagkubli, muling sumibol bilang ang Spirit Demon Cult, isang katotohanang hindi alam ng Righteous Alliance, maliban sa iilang minsang nakasalamuhan nila. Ano ang kaugnayan mo sa Spirit Demon Cult? Senggal ni Swellen, mariing hinatak ang kwelyo ni Fong. Bahagyang natigilan si Fong, pinawi ang kamay niya. Ipapaliwanag ko, pero pakawalan mo muna. Napakurap si Swellen, saka bumitaw. Patawad, nadala lang ako. Huminga ng malalim si Fong. Batay sa reaksyon mo, Supervisor, may alam ka rin sa kanila. Tumigas ang titig ni Swellen. Ang Moling Jiao na binanggit mo, higit sa lahat ang kahalagahan niyan sa akin. Kailangan ko ang buo at tapat mong salaysay, paano mo sila nakilala? Yumamo ang mukha ni Fong. Habang naglalakad, nagsimulang magkwento. Noong bagong hirang pa lang ako na vice instructor, gabi-gabi akong nanghihinayang sa kawalan ko ng internal energy. Isang gabi, dinukot ako. Dinukot, gulat ni Swellen. Oo, wala akong laban. Pagdilat ko, may lalaking nakakikilabot ang anyo. Damo ka lang, sisibol, malalanta. Ihandog mo ang sarili sa muling pagkabuhay. Ipinakilala niyang siya si Mudo. Nang alog ang kamay ni Swellen sa pangalan. Nagpatuloy si Fong. Ginawa nila akong halimaw na eksperimento. Ipinainom ng lasong hindi kilala, binuksan ang laman loob, walang katapusang hiwa at tahi. Isang araw, mag-isa na ako sa kanilang lungga. At sa halip na chi, nagising akong may kakayahang Shantian Zini. Shantian, Zini, kunot noo ni Swellen. Hindi yun karaniwang martial art. Kapangyarihang ipinagpapalit ang buhay para sa puwersa. Kung ganun, maaari paniwalaan yan, bulalas ni Swellen. Inabot ni Fong ang palso niya. Wala akong internal energy, suriin mo. Sa isip ni Fong, mahirap paniwalaan ang Shantian. Pero ang datos ko tungkol sa Demon Cult ang tatali sa kanya. Kung hindi ka pa rin kumbinsido, dugtong ni Fong. Pupuntahan natin ang lugar kung saan ako dinukot at pinahirapan. Iniwan nila iyon na walang takip. Malayo, hindi ngayon, pero bukas ng gabi, sa labas ng dojo. Ako ang gabay mo, tumalili si Swellen. At syempre, kasinungalingan ang lahat, bulong ni Fong sa sarili. Hindi ko kailanman nakada upang palad ang Moling Jiao sa nakaraang buhay. Ang lakas ko'y mahika, hindi Shen, Divine Qi. Hinabi ko ang patibong mula sa mismong salitang ibinulong niya. Sumisigaw si Fong, may kaskasang nakakapit sa ulo. Kulyar-kulyar ng cable at talam sa buong katawan. Kumusta ang kondisyon? Unay tinatanggihan ng magical energy, pero unti-unti nang tumatanggap. Mas matibay kaysa sa karaniwang tao mula ibang dimensyon. Dagdagan pa, hanggat di namamatay. Lalong ambaon ang mga tadyang tubos ng makina. Halakhak ng sakit, bagsak sa sahig, paralisado. Sigaw ng ilan. May dalawang umakay, gising. Samamid ng sariwang dugo si Fong.
Hindi masama, akala ko patay ka na, wika ng isang tinig. Sumulyap si Fong, duguan ngunit ngas-ngas ang ngiti. Sakto, ako rin ay tumaya, na susunod na mamamatay ay ikaw. Ang babae, si Xuan noon, iniunat ang kamay. Buhay ka pa, ha? Mga utos sa anino. Sa gubat, napalingon si Fong. Lumabas ka. Lumundag si Kihaw mula sa palumpong. Huwag. Ngunit lumipad na ang bato sa kanyang paanan. Alam kong iniwan ka nila para bantayan ako, ani Fong. Di bakit ako? Reklamo ni Kihaw. Ibinato sa kanya ang isang balumbon. Una, mapa, may marka. Ikalawa, mga simbolo na iguguhit mo sa pader ng yungib sa loob ng bangin. Hindi mahalaga kung di mo naiintindihan. Paramihin mo lang bago. Mag-umaga. Ako. Nanlaki ang mata ni Kihaw. Yumigting ang ugat sa sentido ni Fong, pero nakangiti pa rin. Nag-iiyak galit na lumipad si Kihaw para gawin ang utos. Habang pabulong na nagmumura, tandaan, tapos yan pagdating ng umaga. Sigaw ni Fong, maski minadali, mukhang kapanipaniwala dapat. Sapat ng magmukhang kainahinala. Pagkatapos, uusad ang plano. Sa likod ng kurtina, sa isang silid, mataas ang upo ni Tian Shiming. Kumusta ang investigasyon, lady? Mulan lang, irap ng babae. Patawad, may natuklasan ka na ba tungkol sa alaala na binanggit niya? Hindi ito alaala, ni miniti ko, isip ni Mulan. Sa ngayon, wala pang makabuluhang mapabalita. Kung gusto nating samayon ng depensa at kumalap ng tumpak na datos. Kailangan ko pa ng oras. Sige, hukayin mo ng mabuti, ani Tian Shiming. Si Fong ay kainahinala, kung especially iya siya, banta siya sa atin. Hindi ko iniintindi kung matuwid o baluktot ang pinanggalingan niya. Humakbang si Mulan, ibinaon ang daga sa mesa. Sumilip sa mukha ni Tian Shiming. Ang mga matay itinaga ang salita. Kapag napatunayan kung may masamang pakay o backer siya, maaari ko ba siyang dakpin agad, kahit walang utos? Sa isip niya, muling kumulog ang umaga. Kung panlilinlang lang ang lahat, pipigain ko ang huli niyang lihim. At saka ko siya dahan-dahang papatayin. Kinabukasan, nakaupo si Fong sa dojen. Matahimik na naglilimi, nagpapakintab ng diwa. Handa sa susunod na bitag na kanyang hinabi. Inalala niya ang mga pagkakataong gumamit siya ng chi. Noong huli, dahil sa pag-absorb ko ng high-grade demonic art stone, bahagyang gumanda ang kalagayan ko. Pero sa huli, may 6 na selyo pang hindi nabubuksan. Sa antas na ito, kaya ko ang 1 o 2 sa mga nakatatandang instructor. Dito sa Lon Quan Dojo, sa ngayon, maliban sa taong iyon, wala nang harang sa kin. At itong lower dantian, pinakamapinsalang bahagi. Mahina pero ramdam ko ang internal energy na nandyan. Malinis ang mga ugat at meridiano ko, pero kahit anong martial art o diagnostic technique, hindi ko yun mausad. Ito ang katutubong katawan ko. Kahit ang matatanda sa medical arts, bihira at kakaiba raw ito. At kabalintunaan, baka dahil dito ako buhay pa. Ako, na dati kaunting sibat lang at payak na panlabas na teknik ang alam, hindi ako napatay, ginawang test subject ako dahil sa bihirang katauhang ito. Sumagi sa isip niya ang larawan ni Xian. Nang biglang pumasok ang isang boses. Nag-eensayo ka ba ng paghinga at pag-ikot ng chi? Si Kihaw iyon, kara-rating. Magdamag kung inayos ang lahat, gaya ng inutos mo. Sa totoo lang, pinakakawawa mo ko sa mga pinagagawa mo. Tahimik lang na tinitigan siya ni Fong. Ano ulit ang pinagawa ko? Napako si Kihaw, saka napagtantong tinutokso lang siya. Bumunot ng espada. Hayop ka. Nagbihis lang si Fong, kalmadong tumalikod. Biro lang. Magaling ang trabaho mo. Pwede ka nang umalis. Habang nagngangalit pa ang mukha ni Kihaw, tuloy sa pag-iisip si Fong. Isa na lang ang kailangang tapusin. Lumabas siya, banayad ang sikat ng araw. May 2 disipulo, isang binata at dalaga, na masigasig sa ensayo. Nadaanan lang sila ni Fong,
ang isip niya nasa plano. Ihatid siya sa yungib na pinalabas kong pugad ng demonic cult. Pagkatapos, budburan ng tamang peking impormasyon, tapos ang laban. Kahit maraming butas, okay lang. May barrier ng demon clan sa bungad, sa paningin ng karaniwang martial artist. Mukha itong itim na salamangka ng mga tagapagmana ng kulto. Ang pinakamahalaga, impormasyon tungkol sa Mouling Jiao. Sa ngayon, wala pang bakas nito kahit saan. Kahit kainahinala, sisilipin pa rin niya. May pakiramdam si Fong, napalingon, at naroon na siya. Magandang umaga, supervisor. Walang paligoy si Sulan, aalis na tayo. Papunta sa lugar na sinabi mong pugad noon ng Mouling Jiao. Nakangiti ang mukha ni Fong pero ang isip niya. Pagkatapos nito, pakakainin ko pa siya ng mapapaniwalang kasinungalingan para umapoy ang galit niya sa Mouling Jiao. Aloud, oo, supervisor. Mangyaring sumunod. Kung ganun, mamayang gabi sa labas ng akademya. At muli, umikot ang makina sa ulo ni Fong. Madali ko siyang mahahawak-hawakan. Alaalang luma, ang lumang kastilyo. Sa isang sinaunang kastilyo, tila matagal nang walang nakatira. Isang payat at umuubo ng dugo ang naghihingalo. May hawak siyang lilang bagay na parang kumikapit sa huling himaymay. Nakahiga siya sa hita ng isang babaeng baldado ang isang braso. Kahit papalapit ang kamatayan, pilit pa rin siyang nagsasalita. Dito, may malubhang sugatan, si Fong, dumadagandong sa pinto. Mga halimaw kayo, mamamatay siya. Tama na, Kay Kung, malamig na tinig ni Suan. Tinitigan niya ang naghihingalo. Huli na. Pumikit ang lalaki sa pahinga. Naintindihan ni Fong, nanlaki ang mata, humingal. Pumikit na nanginginig sa galit, sa sarili at sa daigdig. Dumating ang dalawang dambuhala. Kinaladkad ang bangkay ng walang awa. Si Sulan at Fang ay napasandal sa pader, tahimik, walang magawa. Sa huli, tayo na lang dalawa, anas ni Suan. Tayo na lang ba ang natira sa martial world? Di pa tiyak, tugon ni Fong. Baka may ibang kulungan pang di nadidiscover. Baka may buhay pa. Pag-amin sa kadiliman. Sa isang silid, napabuntong hininga si Shrian. Mas mabuti sanang namatay na lang ako sa labanan. At ang pinakamasaklap, pamilyar na to sa akin. Kahit noong nasa Jiangho ka. Tanong ni Fong. Oo, Mouling Xiao. Kahit sabihin ko, baka di mo maunawaan. Tingnan mo ang lilang uhog na dumadaloy sa selda. Tahimik. Saka naalala ni Fong. Ang teknik na yun, ang Jinggang, side effect ba yan ng eksperimento? Pinadaloy niya ang kapangyarihan. Tama, una ko ngayong inamin sa kahit sino. Namangha si Fong. Pati sa mga halimaw, tumatama ito. Hindi ko inaasahan ang kwento sa likod. Kung tutuusin, ani Sulan. Sumuko na ako. 15 taon, wala ni bahid ng Mouling Xiao. Naisip ko, mula sa simula pa lang, sobra silang laki para sa akin. Bakit ka sumabak sa digmaan? Yuzisa ni Fong. Para sa kinabukasan, sabi ng lahat, tipid niyang ngiti, may lambong ng lungkot. Sa totoo, sawa na akong mabuhay, pero wala akong tapang para wakasan. Sumali ako para hanapin ang puok na pagkamatayan. Hindi ko akalaing matutunaw lang ako sa ganitong kulungan. Huwag susuko, putol ni Fong. Buhay pa ako. Kahit gaano ka ba, hindi ako mamamatay dito na walang kwenta. Alam mo ba kung gaano ako nagpersige? Kaya kumapit ka rin. Kung makaligtas tayo, hanapin natin ang Mouling Jiao. Tutulungan ka naming maghayganti. Napangiti si Sulan. Anong kalokohan, ikaw na walang chi. Pabalik sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, sumisibat sa gubat si Fong. Matigas ang mukha, tuloy-tuloy ang isip. Bakit sumusulpot ang mga daang taong alaala? Dahil ba muli ko siyang nakita? Hindi kailangan ng emosyon, mamaya na yan. Ni Simulan mismo, di pa kabisado ang sariling kakayahan. At iyon ang kailangan para sa tarantula. Wala na akong sasabihin, patawad, o, sana maunawaan mo. Masyado na akong malayo para hatakin ng galaw ng damdamin.
Samantala, nasa lilim ng puno si Sulan, nag-o-obserba. Maaga pa siya sa usapan, kaya iniikot ang paligid. Matagal ko nang sinusuyod ang gubat, walang patibong, walang bakas. Ibig sabihin, baka mismong lugar ang inalter niya. O kaya, baka nga siya'y biktima rin ng Mouling Jiao. May yapot sa likod. Maaga ka, sabi niya, pero ako man ay. Hindi si Fong. Mas matangkad, mas malaki, at nakakatakot ang tindig. Lumiit ang mga mata ni Sulan. May kamay na sumunggab. At sumirit ang dugo. Bumalik ang alaala. Batang-bata pa si Suan, naglalaro sa nyebe. Kasama niya ang kanyang mga magulang. Masigla siyang sumisigaw habang tumatakbo sa malamig na kapatagan. Nyebe, ang lamig. Napangiti ang ama. Itong munting ito, ang layo na nang nararating, tuwan-tuwa pa rin. Pinanood siya ng ina, masaya, ngunit hindi nakalimutang magpaalala. Anak, dahan-dahan, baka madapa ka. At parang tugon sa babala, nadulas si Shaoan sa isang bato at bumagsak. Umupo siya, umiiyak-iyak. Ang sakit, dali-daling lumapit ang ina. Kita mo, anong sabi ko, hindi para buhatin, kundi para palakasin ang loob. Sige na. Kaya mo bang tumayo mag-isa? Tayo, anak. Bumalik sa kasalukuyan. Nagulat si Shulan sa biglang sulyap ng alaala. Nakatali siya sa isang poste, katabi niya ang lalaking nakita niya kanina, nakatitig sa kanya. Ikaw ba? Pulang-pula sa puot ang mga mata ng lalaki. Ihihiganti ko ang aking kapatid sa panata na si Dayan, na pinatay ng gaya mong hampas lupa. Siya si Wei Xiang, pinuno ng Hirbang, ang kriminal at malupit na Verdugo. Mga Hirbang, naisip ni Sulan. Mula panlolob at pagpatay hanggang pangbihag at human trafficking, kilalang masamang sekta na gumagawa ng lahat ng maruruming gawain. Hindi makapaniwala si Sulan, ang pinuno at bise-pinuno ay magkapatid sa panata. Nagduda, ako, karaniwan, hindi ko palalagpasin na masundan ako ng hindi ko nararamdaman. Ganito ba kalaki ang pagkayanig ng balitang tungkol sa Mouling Jiao? Sinulyapan niya si Shans, naiinis sa sarili. Nabalitaan kong sinaktan mo ang kapatid ko, sabi ni Xiang, malamig. Akala ko, akit lang ang ginamit mo bago tumira. Naalala niya ang nagkalat na bangkay ng tauhan nito, at umismid. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas ang martial arts mo. Ang dami ng dugo. Masyado kang madaldal, asak ni Shuelan. Anong gusto mo? Tikman ang nangyari sa kapatid mo. Simula pa lang, patuloy niya, hinuli mo ako ng padalos-dalos. Iyon din naman ang pakay mo, hindi ba? Nagkunwaring natakot si Shanghai, saka sumungit ang anyo. Matalas ka, umisi, kung gusto kitang patayin, kanina pa. Hinawakan niya ang ulo ni Sulan. Kung pekeng chismis yung kakayahan mo, isang tira lang sana. Idinikit niya ang mukha, masahol ang ngisi. Hindi ko inasahang totoo palang Diyos ang ganda ang naon. Ngayon, langit ang matitikman ko. Dahan-dahang binunot ni Shangs ang espada sa likod, naglalagablab ang pagnanasang pumatay. Una, puputulan ko ang kamay mong sinabing sumisipsip ng internal energy. Bulalas niya, hinahawak ang mariin ang ulo ng babae. Tapos, ipaaabot kita sa mga tauhan ko, hanggang magsawa sila. Unti-unti kong babalatan ang bawat pulgada ng balat mo, ipapalasap ko ang pagkamatay. At sa wakas, makakapahinga ang kapatid ko. Higantay, malamig ng ngiti ni Zon. Ang ginagawa mo ay kababuyan lang. Naalala niya ang selda, at napabuntong hininga. Akala ko, sa wakas may baka na ako tungkol sa kanila. Pero mamamatay lang ba ako sa ganitong halimaw? Marahil, nararapat ito sa isang asasin na nabalaho sa puot. Itinaas ni Xiang ang espada, tinututok sa mga kamay ni Shilon. Siguro, naisip niya, ganito talaga ang wakas para sa bulag sa galit. Boss, ikaw muna, sigaw ng tauhan. Una ka, tapos kami naman. Isang kidlat ng nakamamatay na enerhiya ang sumalpok mula sa wala. Si Fei Kung. Binataka niya si Shanj mula sa likuran,
mabilis na dinaalintana ng sinuman. May isang braso ang lumipad sa ere, napatda si Shanks, saka napalingon. Maging si Sulan ay di makapaniwala, namilog ang mga mata. Lumabas mula sa makapal na usok ang anyo ni Fong. Bas ng sariwang dugo, ikinayanig ng lahat. Instructor, si Fei Kung, pautol ni Sulan. Ngunit iba si Fong ngayon. Umaalon ang mga ugat sa mukha. Ang mga matay kumikislap ng lilang aura. Sino to? Sigaw ng isang tauhan at sumugod. Aktibo agad ni Fakong ang bilis. Umilag, nag-teleport sa likod, at sinakaw ang lalaki. Walang panahon para sumigaw. Nanginginig sa puot si Fong. Alam niyo ba, muntik niyo nang pawiin ang lahat ng pinaghirapan ko ng daan-daang taon. Lightning strike. Bumulusok ang kidlat, yumarko sa katawan ng kaaway. Nagliyab, napilas, sumigaw sa paghihirap, hanggang sa tumigil. Nang alay ang mga bibig ng nanunood. Ano yun? Mga ulol, bulyo ni Shanghai. Tinitingnan nyo lang. Umasinta. Patayin nyo. Lalong dumilim ang mukha ni Fong. Flash step. Umiitim sa usok ang pinaso, nakatitig sa iba na parang kamatayan. Nasaan na siya? Naroon na siya sa likod. Air cannon. Sumabog ang dugo. Mula naman sa dilim, umulan ng pana, tumuhog sa isa pa. Dumaan si Fong sa tabi, isang hiwa sa leeg, sumirit muli ang dugo. Nanginginig ang natira, walang gustong lumapit, pero si Fong, walang awa. Spirit blade. Sa bawat pag-urong nila, may braso ang napuputol, may paa, may katawan na nahahati, may isa pang ang torso na naiwan na lamang. Sa harap ni Xuan, puro bangkay. Dugo sa pader, sa sahig, sa hangin. Maawa, huwag, mga huling iyak. Hindi makapaniwala si Sulan. Ito ba ang lalaking sinusundan ko sa loob ng 2 araw? Ingat! Sigaw niya bigla. Si Shanghai, Cecily sana mula sa likod. Mamatay ka. Ngunit natigilan siya. Tinitigan siya ni Fei Kung, halimaw ang anyo. Stone skin. Protective aura. Hindi pa natatapos ang salita. Sumalpok ang suntok ni Fong sa mukha ni Shanks. Lumipad ito ng ilang metro, nagkalat ang ngipin, samukan ng dugo. Umuungol-ungol, walang masabi. Gravity field. Ngit-ngit ni Fong, mamatay ka, basurang ulupong. Teka, may boses na pumihil. Tahimik ang kubo, puro bangkay at dugo. Ano ka ba talaga? Sandaling dumilim ang mukha ni Fong, at biglang nagbalik ang goofy na anyo, ngiting inosente, kunwaring nag-aalala. Supervisor, ligtas ka, hinanap kita kahit saan, aniya, pilit na palabas. Ngunit hindi bumitaw si Sulan sa daga, ramdam niya ang pagkukunwari. Sumusoko ang plano. Alam ni Fong na hindi uubra ang dati niyang estratehiya. Pero hindi niya pwedeng pakawalan si Muyan, sapagkat siya lang ang makakabasag sa nullification barrier ng Demon King Tarantula. Ang akal ang simpleng, pagsipsip ng internal energy, ni Sulan ay, sa totoo, pambura ng anumang kapangyarihan, ang tanging susi. Kumidlat ang puot sa mga mata ni Fong. Kung kinakailangan, pipilitin niya. Pero mariing banta ni Sulan, kikilos ka, papatayin kita. Bumalik ang alaala, ang impyerno ng eksperimento, pulang kuryenteng sumisalab sa laman, ang mga nilalang na walang pakialam kung mamatay siya. Patayin mo ko, nausal noon ni Fong, basag ang boses. Hindi, sagot ni Muyan noon, pinipigilan ang kamatayan. Ginamit niya ang sariling kakayahan, inako ang salungat na enerhiya, isinipsip, sinubukang patatagin. Nagtagumpay siya, pero napinsala, naghiwa-hiwalay ang balat ng kanyang mga palad, humihina ang hininga. Mabuhay ka, bulong niya noon. Isang lalaki, tumutupad sa salita. Bumalik sa ngayon. Mahigpit ang titig ni Sulan. Paano mo ako natuntun? At yang ginamit mo, hindi yun martial arts. At ang tungkol sa Mo Ling Jiao, kasinungalingan yun, hindi ba? Huminga ng malalim si Fong. Kahit sumagot ako ngayon, hindi mo rin paniniwalaan.
Sa halip, 3 alok ang ibinigay niya. Ipaghihiganti kita laban sa Mo Ling Jiao. Papalikasan ko ang iyong sining at kakayahan, higit na higit kaysa ngayon. Paprotektahan kita, gaya ng ngayon, laban sa anumang panganib. Isang kondisyon lamang, manatili ka sa Lon Quan Dojo, at lagi kang nasa tabi ko. Nakadipa ang kamay ni Fong, nakababaw ang tibak sa lupa. Si Sulan, nanlilimlawanag ang alaala ng sakripisyo, ngunit nananatili ang hinala. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta.